Hello everyone! Welcome to 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. Pero ngayon, sasamahan tayo ng isang kaibigan, isang ka-senior ninyo. Ayaw ko maging member na senior, pero friendship natin to for the longest time. Walang iba kundi si Doktora Karina G. Dakanay. Mag-hello ka po sa ating mga lolos and lolas, titos and titas. Magandang araw po. Natutuwa ako at kasama ako ngayon ni Ate Gaines. So maraming salamat at makakapagbahagi ako sa inyo ng kahit na papaano para naman ma-inspire ko kayo. Sana. Naku, alam nyo, lolos and lolas, hindi yan kahit papaano. Punong-puno yan. Kaya ngayon, kunin nyo na rin ang mga tsaan ninyo at mga kape. Sabayan kami sa pag-inom ng ating mainit na tsaa. Let us praise the Lord. Naku, Doktora, painit na ng painit ang ating panahon, hindi lang dahil summer, kundi ilang tulog na lang, malapit na ang Holy Week. So magandang pag-usapan natin itong binubuo nating serye na Embracing the Cross of Hope. Siyempre, pagka-Lent talaga, kaya kulay ko Lent na Lent, diba? Talagang yung cross ay kabahagi ng buhay natin. But allow me to share yung mga ilang reflections ni Pope Francis. Ang sabi niya, during these holy days, Pope Francis is inviting us to draw near the crucified one and let Jesus regenerate hope in us, to go back to the heart, to the essentials, to a simple life, stripped of many useless things which are substitutes for hope, to rediscover the values of simplicity, sobriety, and renunciation, and to clean up what pollutes the heart and makes us sad. So, napakagaling nito si Pope Francis, no, sa kanyang mga pagninilay na malaking tulong para sa atin. Pero unang-unang katanungan, nako, alam nyo, Doktora, dito sa ating programa, hindi gender reveal, laging age reveal. If that is all right with you, would you like to share ang iyong age reveal? I just turned 63 last February 21. So, hindi ko naman nararamdaman na 63 ako, Doc. At hindi pa nakikita sa mukha. Oo nga po. Ayan. At pangalawa, may age reveal na tayo. Meron kang letter G sa iyong pangalan. Ano ba ang maiden name mo at saan bang tubo ang iyong pamilya? Ang G ay galang. And yan ay yung family name ko sa father side. So, taga Laguna ang father ko. And ang mother ko naman ay sa Romblon. Pero, Doktora, hindi ako gaanong madalas sa Laguna. Sa Romblon ako lumaki. Talaga? Yes. So, hindi Tagalog ang Romblon, di ba? May sariling dialect ang Romblon? Yes, Bisaya. Bisaya. Oo. So, kaya mo magsalita ng Bisaya? Kaya ko. Okay, naku, batiin natin. May lolos and lolas tayo. Mayong aga, galing hirap sa akon ang mag-converse it Bisaya kung ang akon kausap hay bukon Bisaya. Mas dali sa akon gid kung pareho kita nga ang conversation nato ay Bisaya. Good conversationalist ka kahit Bisaya, ano. So, may happy days ka pala sa Romblon. Ay, opo, so, Dr. Gaines. Would it mean na magaling ka ring swimmer? Iyan ang malungkot kasi 3 beses na akong nalunod. Pero iba ang kumbaga 8 po kasi kaming magkakapatid, Doktora. Pero sa aming 8, ako yung dinala sa Romblon kasi sickly ako. So kailangan ko ma-expose sa beach, sa dagat. So kaya kada hapon dinadala ako sa dagat para lumakas yung aking immune system. At saka yung
madalas akong hinihilot kasi parang yung sa back ko na, which until now, parang dun din ang gagaling yung back pain So, ko. naging effective ba ang probinsya, ang sariwang hangin at dagat? Opo, Dr. Gaines. In fact, sa aming walo, parang ang pareho kaming baking pan sa tiyan ng nanay ko. Pero sa kinalakihan ko, nag-iba yung hulmahan. No? Kaya mas parang iba yung naging pananaw ko. Kasi sa probinsya, medyo may pagka-political ang aking grandparents. Kasi my lolo was a mayor of our municipality. So medyo maraming mga bisita sa bahay. Siguro doon ko nakuha yung pagiging ko. People-oriented. Yes. Oo, kaya, and at the same time, yung mga aunties ko na mga teachers, no? Mga teachers sila. Yung talagang close sa akin ay madalas na akong dinadala sa simbahan. So, lahat ng mga activities doon, kasali ako. Kahit sa mga fundraising programs, ay sasayaw, kakanta, lahat. No, yun, So, ikaw ang prosesyon. performer. Yes. So, masaya, maganda yung naging ko. Kahit malayo ako sa parents ko and siblings, kahit pa paano, buo yung paglaki ko, no, masaya at maganda. So, very colorful pala ang iyong childhood. Yes. Pero nabanggit mo kaagad dahil din sa dagat, kahit na doon ka lumakas, may 3 instances na nalunod ka. Yes. Naalala mo pa ba paano nangyari yung 3 yan? Yung una, yung uncle ko from Manila, dumating. And then, syempre, sabik sa dagat. So, namasyal kami sa dagat. So, ay dahil yon, ang term sa amin hubas, yung bang low tide. So, dinala niya ako doon. So, tapos iniwan niya ako. Tapos nag-swim muna siyang ganyan. Pero pa-high tide na pala siya. So, tumataas yung tubig. And then nakikita ko yung mga cousins ko, naglalakad pa ganun. Sabi ko, ay, parang uuwi yata sila. Siyempre, bata ako, no? Yung isip ng bata. Yes. Uuwi sila. Sasabayan ko na lang sila. So, naglakad din ako pa ganun. But you know, kapag nasa dagat ka, kapag gumagalaw ka, pag ganun ka, palalim ka. So palalim. Sabi, naku, sabi kong ganyan. And then buti na lang, natangaw ako ng cousin ko na sinabi, ay, hindi siya marunong lumangoy. Ganon. Kaya kinuha nila ako. Pero talagang medyo maraming tubig din akong So yung time na yon, nalunok. hindi ka ba na-traumatize? Hindi. Para sabing, ayoko na lumangoy. Hindi pa rin, Doc. Hindi pa rin. Kasi parang, parang para sa akin, sabi nga ng auntie ko, hindi na iiwasan ang accident, sabi niya. Nor hindi rin ako nagalit sa uncle ko, kasi siya ang nagdala sa akin doon, nalulod ako. Pero para sa akin, nag-enjoy ako. Parang sinabi ko na, parang mali ako doon sa decision kong lumakad ako ng ganyan. Tapos, yung habang nalulunod ako, sabi ko, paano ko ba uubusin tong tubig sa dagat para umano siya bumaba? And then, thank God, kasi syempre, dahil madalas nga ako sa simbahan, natawag ko rin si Jesus, tulungan mo ko. Sabi ko, tulungan mo ko, hindi ko alam, hindi ko kayang ubusin tong tubig sa dagat. Doktor, mga ilang taon ka noon? Siguro mga lang ako noon, 7. Mga 7 lang ako noon. So, napakaaga ng cross mo, ha? At age 7, alam mo na kung paano kumampay at humawak sa Diyos talaga. Kasi naisip mo pa yung magdasal, di ba? At ang sabi mo, nakakatawa, paano mo ubusin yung tubig, ano? Parang wala talaga pag-asa, Doc, na parang feeling ko rin. At dahil wala kang kadala-dala, napangalawahan ka pa. Ay, yes. Oo. The same beach din? Ilog naman. Ilog naman. Kasi, meron kasi, yung area po kasi namin, malapit sa dagat. Pagkatapos, sa side naman, ilog naman. Kasi may fish pond kami. So, dun sa ilog, dagat, so dun pumapasok yung tubig sa fish pond. So, kapag 24th of June, San Juan yun naliligo naman kami sa ilog. Oo, talagang tubig yan. Oo, pero pag San ilog Juan. kasi, Doc, prone yung hollow, yung sea, yung floor. Oo. Parang seabed. Yes, oo. Yung naapakan ko yata, yung parang Mas malalim, walang bato. hinila ko. Ganun. So, nandyan lang ang auntie ko. Ako nandito. Sabi ko, Ma, sabi ko,
magbabasa lang ako. Tapos sabi niya, sige, sabi niya, pagbasa kong ganyan, pag-apak ko ng ganon, parang inano ko, Nahila. pinula ko, hinila ko pababa. So, nagkagaganon na ako. So, para akong hipo na kinuha ng auntie ko ng ganyan. Pero marami din akong nainom. Pero doon parang sabi ko, bakit nagtataka ako, bakit ganon? Bakit? Nagtataka ako kasi bata ako noon eh. Nagtataka ako, bakit nalulunod ako? Nasa ilog lang ako at saka mababaw lang naman yon. But good, andyan lang ako, madali lang akong nakuha. Nadampot ka kaagad. Yes. Pero ang lakas, Dok, ng hila. So ano yan? So memorable sa iyo yung piyesta ni San Juan. Yes. Kasi may pangyayari Hindi kasi. lang ako basa, lunod. Lunod talaga, di ba? Pero ang nakakatuwa sa iyo, hindi ka nadadala. Hindi ako di ba? nadadala. Una sa dagat. Ngayon naman, nasa ilog ka na. At hindi lang for fun, kasi piyesta talaga yon, di ba? Ritual natin yan, ng mga Katoliko. Pero nakakatuwa, at an early age, may mga crosses na nga along the way. Yeah. Pero ang kagandahan sa iyo, it is so much filled with hope. Kasi very clearly, sabi mo, pinulot ka lang ganon, no? Yes. Hinila ka lang ganon, parang redemption nga natin. Oo. So at that point, hindi ka na ba nadala at sinabi mong, yoko na talaga, kasi pati ilog hinihila ko. Gustong-gusto ko talaga, Doc, ng dagat. So, kasi siguro dahil Pisces ako, mahilig talaga ako sa tubig. Kaya hindi talaga ako nadadala. Para kang isda. Kaya ang auntie ko, parang takot na takot siya kapag halimbawa mga water activities na ganyan. Parang doubtful siya payagan ako or what. Pero sabi ko, parang yun talaga gusto ko. Kahit dito sa atin ngayon, gustong-gusto ko talaga ng dagat. So yung pangatlo, bata ka pa rin ba niyan? O may edad ka na niyan? May edad na ako niyan. Nagpunta kami sa isang team building. Tapos, nagkayak kami. Wow. Dahil mataba ako, na out of balance ako, di nahulog ako. So, nung nahulog ako, syempre, kakapit ako. So, ang ginawa ng mga kasama ko, inilapit ako dun sa parang ng kayak. So, yung parang kung saan pinapark yung kayak. Kaso, nung humahawak na ako dito, parang hinihigop talaga ako pa ilalim. Or may current kasi. Yes, hinihigop ako pa ilalim na nagsistruggle na talaga ako na parang sabi ko, dahil medyo may edad na. At saka, iba pala, Doc, ang isip ng bata kapag nalulunod. Parang masaya ka pa rin nalulunod. Pero kapag may edad ka pala, mas more yung takot. May panic na. Yes, nagpapanik ka. The more you panic, the more na lumulubog ka. So, yung halos bumitaw na ako ng ganyan. So, ang ginawa ng mga kasama ko, sumisid na lang sila. Tapos kinuha akong ganon. Pero talagang nanginig ako doon. Yun yung takot na takot ako. Sobrang takot ako. Hindi ko alam bakit ako takot. Well, maybe kasi may mga anak ako, may iiwanan ako, may yung mga responsibility. Yun yung mga nagpa-flashback sa, paano yung mga anak ko? Sabi ko, paano yung mga iiwanan ko? Paano sila? So, paano ang bilis sila? nangyayari yun, no? Mga split second lang yan. Opo. Pero gano'n naman katindi ang Diyos, no? Yung split second na yon, naririnig pala niya yung cries of the heart nung moment na yon. At may presence of mind yung mga companions mo na they know what to do, no? Kasi ilang segundo lang yan di ba? Pag nainom mo na talaga yung mga tubig, anything can happen. So, doktora, sabihan mo naman yung lolos and lolas natin, baka nervous din, hindi napayagan yung mga mahal nila sa buhay ngayong summer pa naman, di ba? And what did you learn from that? Kasi medyo kakaiba yung experience na yan sa buhay mo. Well, sa mga lolo at lola, alam natin na yung mga apo natin, mahal na mahal natin, ingat na ingat tayo. Siguro, payagan natin, huwag kayong matatakot, basta nandyan lang po kayo. At iingatan sila ng guardian angels nila, no? Kasi yung pakiramdam ko nung bata ako, sobrang fulfilled yung pagkabata ko kasi yung mga gusto kong gawin, nagawa ko. And then, I so much appreciate my grandparents at saka yung mga aunties ko na kung ano yung doon ako masaya, na hindi naman siya masama na gawin,
pinapayagan ako. That's why parang hindi ako yung uhaw, ngayong lumaki na ako sa na-deprive ako or something. Kaya maganda siguro tiwala, nandyan lang kayo, samahan nyo lang, pagbigyan nyo, para maging holistic yung pagkatao ng bata hanggang sa paglaki niya. And I tell you, ako ay treasure yung lahat ng mga magagandang bagay na naranasan ko nung bata ako, na ngayon hindi na mararanasan mga bata, puro gadget ang mga ginagawa nila. Nasa bahay lang sila, nakakulong sa kwarto. Samantalang ako, nung bata ako, nakakapaglaro ako ng patintero sa ilalim ng maliwanag na buwan. At may mga bituin. Yes, oo. Pinapayagan ako ng lolo't lola ko, ng aunties ko, yung tiwala, no? And then, syempre, yung tamang paggabay, tamang pagbantay, and masarap po yun, yung pakiramdam na yun. Hanggang ngayon, kapag naalala ko yun, natutuwa ako, napapangiti ako. Naku, doktora, kasi sino bang hindi mapapangiti sa iyong karanasan? Kasi hindi lang isa, dalawa, 3 beses kang hinango ng Diyos. At mukhang bata pa, God is designing your future already. At sabi mo, mga politiko, ang lolo, mga teachers naman, ang mga titas, doon mo ba namana ang pagiging educator mo? Actually, doktora, ayaw na ayaw kong maging teacher. Kasi cousins ko, aunties ko, even my lolo and lola, they are all teachers. Kaya sabi ko, gusto ko iba ako. So, yung auntie ko, sabi niya, o sige, kung ayaw mo maging teacher, kumuha ka ng fisheries para i-manage mo yung fish pond. Ayoko naman, sabi ko, mangingisda. Kasi, alam mo, Dr. Gaines, kapag may harvest kami ng bangos, at an early age, pag-uwi, kasi di ba sa public school sa province, whole day ang pasok. So, lunchtime, uuwi ka. Tapos, babalik ka sa school. Tapos, uuwi ka na naman. Ang sad ko, kapag may harvest, kasi bago kumain ng lunch, meron na kaming magpipinsan halimbawa, 7 na tali sa'yo ng tigi 1 kilong bangos, ito naman sa isang pinsan ko, ito naman sa isang pinsan ko. Yung 7 ko, kailangan ma-distribute ko yun para makakain ako ng lunch. Pero hindi ko nakitang parusa yun. Nalulungkot lang ako kasi gusto ko na kumain. Yung ganyan. At saka papasok pa ako. Pero, ang bilis kong maiano yun. Ma-dispose. Kasi dinadaan ko sa cuteness ko. Hindi ko rin alam, basta, so doon ko rin siguro nakuha yung pagiging ko talaga, people person ko, at saka yung charm ko para ma-convince. Salamat sa bangus. Yes. Natutong makipagkapwa-tao si Doktora Karina. Kahit yung, halimbawa, sa gabi, yung mag-harvest naman ng kung paano siya ginagawa, alam ko yun. Oo. Kasi kailangan high tide para pag pumasok yung tubig sa gate namin, ng fish pond namin, pag binuksan mo yun, lahat sila. Papasok. Oo, papasok. Kasi, so may technique pala yan. Yes. Oo. Lalo na pag hipon, gustong-gusto ko. Kasi yung mga ilaw nila sa nila, yung ganyan. Ang ganda-ganda. Oo. So, yun. Sabi na auntie ko, fisheries, isda? Sabi ko ganyan. Parang hindi. Kasi ang mind natin noon, hindi entrepreneur eh. Siguro kung noon sa curriculum may entrepreneurship na, baka, no? Ginusto ko yun. Hindi pa tayo exposed sa ganun yung mga white-collar jobs, maging doktor, maging abogado pa. Yes. So, gusto ko maging nurse. Gusto ko maging nurse. So, sabi ko, ayoko nga mag-teacher. So, hindi talaga. But, siyempre, ewan ko, siguro talagang inihanda ako sa ganon. Kaya ako napunta sa education. Kasi alam mo ninyo, lolos and lolas, nung na-meet ko si Doktora, principal na siya talaga. Pero alam naman, simulan ko yung katanungan na, pinanganak ka bang principal? So, ang gandang balikan na hindi yun yung gusto mo. And yet, gusto pala ng Diyos. Yes. So, malinaw na malinaw, hindi rin pang isda, pero pang harvest ka pala ng mga isda, fishers of men, through your students. So, kumusta yung first teaching job mo? Kasi may asawa na ako noon.
So, I was working in a known restaurant. Maganda ang work ko doon, maganda ang position ko. I love my job because that's my course, no, application of the course I finished. Kaya lang, it's the call of duty as mother and wife. So, na-confused ako noon, pero sabi ng auntie ko, hindi ka dapat nako-confuse. The fact na nag-asawa ka na maaga, i-prioritize mo yung call ng duty as wife and mother. Right. So yun lang ang tinignan ko, yun lang ang pinakinggan ko, tinanggap ko. Galing ng tita mo, no? Yes. Sinimplify Oo. niya, no, Oo. yung buhay. Oo. I'm sure hindi pa niya alam noon na may discernment. Wala pa naman sinodality nung araw. Pero di ba, she Yes. journeyed with you Oo. and she discerned with you. Kaya sa'yo, hindi naging mahirap ang Yes. pagpili kung ano ang nararapat at kung anong kalooban ng Diyos. Oo. Gusto mong batiin yung tita mo? Actually, patay na siya. Okay. But we Oo. acknowledge her. Yes, of course. Si Mama Lolit Moreno. Oo. Siya yung nagpalaki talaga sa akin sa Romblon. So, siya yung nagdala sa akin sa simbahan, sa prosesyon. Kasi ano siya, mother butler, lahat ng ano sa simbahan. So grounded siya talaga kay God, no? Tapos yung ministry niya kasama ng vocation niya, napagsama niya at para kanyang anak-anakan Yes. na pinalaki, Oo. kulang na lang iluwal ka, 'di ba, na tinatawag. Oo. So was it easy for you nung naging malinaw na sa iyo ang lahat? Naisip mo ba agad na one day magiging principal ako? Hindi, Dr. Gaines. Kasi, nag-start muna ako sa preschool. Yun yung first na teaching ko na ayaw sa akin ng bata. Well, syempre kasi hindi ako educator eh. But, ang husband ko very supportive sa akin. So, in-enroll niya ako sa isang school na makakuha ng units ng kindergarten education kasi nasa preschool nga ako. Ang first day ko, sabi ng bata sa akin, iyak na iyak. Hindi ko alam kung paano siya gagawin. Although may anak naman ako, alam ko naman magpaka ng anak ko. Pero yung ibang bata, syempre may Kasi iba hawakan. yung technique mo sa sarili mong anak eh, di Hindi ba? mo mahawakan, baka hindi pwedeng hawakan or Yes. what. Tapos sabi niya sa akin, ayoko sa'yo, pangit ka. Ha? Pangit ako. Sabi ko, sa buhay ko, wala pang nagsabing pangit ako. Sabi kong ganyan. So, yun yung hindi ko malilimutan na experience. But, you know, Doc, I started as teacher aide. No, yung bang humility to accept that just because I have the call of duty to become a wife and a mother. Yes. Pero gusto ko rin kasi na may purpose ako, na ayoko naman sa bahay lang ako. So anyway, pinag-aaral din naman ako ulit ng husband ko, so okay lang So very ako. supportive ang iyong husband. Yes. So, nakita naman ng directors yung potential ko, even if I'm not an educator. So, June, July, August, meron akong sariling klase. Totoong teacher na ako. Wow. Yes. Let us praise the Lord. What an opportunity. Kasi Yes. ngayon, di ba, exam Oo. muna Oo. bago makuha yung another level, di ba? Yes. Pero ang masaklap doon, kasi kinuha yung mga alanganing edad. Pinagsama-sama yung alanganing edad. Okay. Tapos iyon ang class ko. And they are all 15 alanganing edad. So, Talaga. syempre, it was, Extra challenging yes, sa'yo. challenging sa akin na nag-aaral ako nag-units ako, pagkatapos ganyan. But still, yan yung talagang yung take-off ko as a teacher. Then, nung sabi ko, ay, tutuloy-tuluyan ko na tong units ko, gusto ko maging BS Kindergarten Edu Teacher. Sabi sa akin, advisor ko sa school, ba't ka pa mag-course niya? Mag-MA ka na, sabi niya sa akin. Diretso ng MA. Yes, naka-18 ako, hinatid niya na ako sa MA, sa grad. So, nag-MA ako. And that time, nung nag-MA ako, may namit akong professor ko. Tapos may sinasabi siya na, yung mga kids ko is studying in the best school in Asia. Pero nandito sa Philippines, sabi kong gano'n, saan yung best school in Asia? Sabi ko, parang gusto ko doon. Question marks. Ano ba yan? Yes, sabi ko, parang gusto ko doon. Sabi ko gano'n, kasi gusto ko, kung best school siya in Asia, best teacher ako pag nakapasok ako doon in Yes, of Asia. course. Oo. Sabi ko, so kinarir ko yun. One day, sa dyaryo, nakita ko, kailangan nila ng teacher, in-applyan ko. Tapos, ewan ko naman si Lord kung bakit ginulo niya yung application ko, yung contact number ko, parang mali yung nilagay ko.
hindi ako naka-receive ng sagot. Nag-resign na ako doon sa school na Kasi dead set ka na dito. Ito na ina-expect mo talaga. Mafe-feel mo naman yan, doktora, kung matatanggap ka o hindi. So, right. feel na feel ko, positive ako, makukuha ako. Hindi ako nakuha. So, ang lungkot ko. Sabi ng husband ko, hayaan mo na, sweetheart. Thesis writing ka. Concentrate on your thesis writing so that you can administer your questionnaires and you can finish your MA. Sabi niya ganyan. O sige, sabi ko naman ganyan. So Masunurin take it as an opportunity. Yes, oo. Bandang August, tinawag ako. Magsasab ako ng isang teacher na buntis, mga nganak, magsasab ako. And then sabi sa akin, Miss Lakanay, bakit hindi ka nagre-reply sa amin ng June? Sabi ganyan. Ha? Sabi, so, to make it short, napunta ako na doon sa Xavier. Sabi kong ganyan, hindi ako pwedeng yung full-time. Meron akong hindi pwede. Kasi po, naka-enroll ko sa MA. Sabi sa akin ng Ibang circumstances na kasi ngayon. Tapos, yun pala ang design ni Lord. Yun pala ang design. Kaya niya ginulo kasi, sige, pwede ka sa amin. Kung kailangan mo nang umalis, basta tapos ng klase mo, pwede. Wow. Yan, yung ganyan. So, napaganda pa. Napaganda. So, talagang, kasi pag year 1 mo, hindi ka pwede mag-MA, di ba? May approval pa Full-time yan. ka talaga. Yes. Pero ako, you can go anytime for as long as tapos ka na sa klase mo. So I was able to enter that school, finish my MA. So, ang saya-saya ko. Ang saya-saya ko. So, doon ako talagang, grade 1 teacher ako doon. Doon ako nahasa na matrain ng gusto. I'm not even a coordinator. Hindi naman lang ako team leader. Not even a practicing principal bago ako naging principal. Yun lang ang grade 1, preschool grade 1 teacher. But do not forget, lolos and lolas, andun yung basic natin. Andun yung foundation natin. At sa buhay natin as students, yung grade 1 teacher natin, ang hinding-hindi natin nakakalimutan. Kasi nandun talaga yung full attention natin. Sila talaga yung kamay na nag-mold sa bawat isa sa atin. So magpa-fast forward tayo, doktora. Ha? Ang ganda nung iyong mga beginnings. Yun pala, yun ay preparatory for your life as a principal na mas malawak yung responsibility. How long ka sa pagiging principal? At baka gusto mong batiin, anong school yan na matagal mong inalagaan? Well, 27 years principal. And hello sa Good Shepherd Cathedral School. And of course, sa lahat ng mga faculty, parents and students. Sobrang na-miss ko kayo nung ako ay nag-retire, and I'd like to take this opportunity na pasensya na, hindi ako formally nakapagpaalam sa inyo. Well, mabilis kasi ang pangyayari. And kahit naman ito na yung sinasabi ko sa mga teachers noon, nung last day ko sa Good Shepherd, na magiging part pa rin ako ng Good Shepherd. And ang gusto ng Diyos ay hindi lang sa isang school ako involved, but sa 9 schools ng diocese. So para sa akin, parang lumawak din yung mission ko. Hindi ako nakakonsentrate sa isa. If I am taking care of a few teachers in Good Shepherd, this time I'm taking care of all the teachers of the diocese. That time when I was a consultant for curriculum instruction and assessment. But now, I am in quality assurance naman. So all the schools, kasi Good Shepherd now is level 2 in Paasco. Wow. Now, we want most of the schools to be also accredited by Paasco, and that's my work now. So kukumpletohin mo yung 9 schools na yon na maging Hopefully. accredited lahat. Hopefully. God willing, no? Yes. So yes. nakakatuwa po. So no goodbyes kasi nga bigger lang, no, yung
inoccupy ng space ng iyong puso kasi hindi na lang Good Shepherd Cathedral School. Kung hindi, lahat ng kapatid niya, sinakop mo din. Yes. Kaya same ano pa rin naman, same field, same area, ibang responsibility lang talaga. Yeah. Kaya kanina ho, when we were talking behind the camera, sabi ko, Doktora, sa lahat naman na nag-retire, ikaw yung bumata. Bakit dapat, di ba, pag nagre-retire, tumatanda? Kasi because of age, di ba? Bakit sa'yo, ang ganda-ganda mo pa rin? Ano ang sikreto? Share to our titos and titas, pati lolos and lolas, who are soon to retire din. Well, syempre, Dr. Gaines, aminin ko rin na yung retirement kasi is a process. Hindi mo pwedeng ma-skip yung parang yung mag-grieve ka din. Hinahanap-hanap mo. Mahirap mahiwalay sa isang bagay na mahal mo eh. No? And 27 years kasi. 27 years is 27 years na parang iniluwal ko siya. Kasi imagine, walang school, tapos tinayo yung 2 classroom, lumaki. From scratch yes, talaga. Yes. So, syempre na-miss ko yun. For a while, pumangit din ako. Hindi ko nakita yung stage na yun eh. For a while, pumangit din ako. Pero, pag magre-retire kasi kailangan paghandaan. No? Pinag-iisipan, anong gagawin. But, nakadesign pa rin, Dr. Gaines, nakadesign pa rin. Kasi siguro alam ng Diyos na, dahil ginawa kong bahay ang school, ang bahay ko office. In other words, mas mahaba ang oras mo sa school kaysa sa bahay. So, dinisign niya na 2 years prior to my retirement, nag-pandemic. Oh. So, hindi ako talaga full-time nakakapunta sa school. Parang wala akong magawa na hindi ako makapunta sa school. So, sa bahay fish lang out ako. of the pond. Yes, oo. Doon lang ako sa bahay. So, that's why yung time for retirement na, parang hindi ko siya ganon hinanap. Parang madali ako, parang sabi nga ni Bishop Tobias kapag nagpapasuso ka para maipahiwalay mo, lagyan mo ng sili yan para hindi nasususo yung bata. Pero yun sa akin, it was pandemic, wala akong magawa. Walang choice. Yes, wala akong choice. So, yung balikan na, nagpa-accredit lang kami, inayos ko yung DepEd para for face-to-face, and that's it. It's time for my retirement. Kaya wala na rin akong time para magpaalam sa mga parents at sa mga bata. Pero nalungkot ako, hindi ko yun i-deny. Nalungkot ako, umiyak ako, and siguro mga 1 taon ako na talagang lumayo ako, dumistansya ako kapag iniimbita nila ako. Hindi ako pumupunta. Kapag hindi kasi muna, kailangan mo na sila lang. Hindi ako pwedeng umentra dyan. Hindi ko sila pwedeng pakialaman para mabuhay sila ng wala ako. Like that. So, after that, nag-join ako ng Marian Pilgrimage. It was during the Marian Pilgrimage, iyak ako ng iyak kasi ina-unload ko na lahat. Sabi ko, Panginoon, alisin mo yung pain. Alisin mo. And then, nung nandun ako kay St. Padre Pio, I was given the opportunity na, kasi lector ako, Doc. Sabi sa kanya, Father Alice, ikaw ang magbasa ng reading. Ang daming pilgrims na Pinoy. My God, what an opportunity. Sabi kong ganyan. Binasa ko yung reading. Tapos tuwan-tuwa ako. Naka-leave ako noon as lector. Kasi nga pandemic eh. Pagbalik ko ng Pilipinas, bumalik ko sa pagka-lector. Tapos sabi ko, ang ganda talaga ng design ng buhay ko para, lagi talaga nandyan siya. So, Doktora, nakakatuwa puputulin ko dun sa bahagi na yon ng mga painful and sad moments, no, na kailangan yun ang sinabi mo dadaanan mo talaga yon. Yes. So sana maimbitahan ka namin uli sa susunod at yan ay Martes Santo na. Okay. So maakay mo kami na may mga pinagdadaanan din. May mga crosses din along the way at may mga panahon pa lang you have to detach yourself. Yes. At yan ang babalikan natin sa susunod nating pagkikita next Monday. So mahal na araw na next week. So Holy Monday po kayo ay aanyayahan namin at naway unlakan tayo muli ni Doktora Karina Galang Dakanay. Pero hindi natin siya paaalisin na hindi nga tayo ililid sa ating closing prayer for this afternoon.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Restore our strength, Holy Spirit. Drive away from us all forms of sickness and disease. Restore strength to our body and joy to our spirit, so that in our renewed health we may bless and serve you now and forevermore. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So, thank you, Dr. Karina Dakanay. We'll see you again next Monday, and it's Holy Monday. See you again. Bye-bye.